Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, kumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri
Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan, sabi ni Jesus. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan, sabi ni Jesus. Dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok, pagkat kasama mo si Jesus. Dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok, pagkat kasama mo si Jesus. Dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok, pagkat kasama mo si Jesus. Ano mang pagsubok, kasama natin si Jesus. Good morning, Jesus. Yan. Purihin ang Panginoon at muli kami nagbabalik. Salamat after 3 months na na-absent dito sa Pilipinas. Sige po, bago tayo magpatuloy, tawagin ko muna si Pastor Fred para sa ating opening prayer. Pastor Okay, Fred. let's stay in the presence of God. Let's bow down our heads. Dakilan naming Ama. Diyos na hindi nakakalimot sa kanyang mga anak. You're the Lord who never dozes nor sleep. The protector of Israel. Salamat po, Panginoon. Sa tuwing kami tatawag sa iyo ay nadidinig mo. At ang lahat na ito ay pinagpapasalamit namin sa iyo. Sa umaga ito, Panginoon, as you have spoken to us your words through the power of the Holy Spirit, anoint the words that will proceed from our mouth, O God, in order that our listeners may fully understand what you want them to hear.
In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan. Sige, bago po kami magpatuloy, kayo po ay muli naming binabati. Isama natin po ang lahat ng ating mga kapatiran sa news, no? North, East, West, South ng Comfy. At alam ko na lahat sila ay marami na nag-tune in. At bukod doon, isama natin yung mga nasa Metro Manila chapters natin. Ang mga taga Makati, mga taga Quezon City, at Comfy East. At dito rin sa ating mga outreaches na napakarami. Alam ko na hindi ko na babanggitin basta lahat ng outreaches ng Comfy, kasama na po yung mga nasa Bohol at nasa Isabela at ganoon din po sa ibang bansa. Ang ating Comfy USA sa Illinois, kumusta na po kayo? Mamimiss namin kayo. Si Brother Ernie po ay siyang mag-take over sa ating prayer meeting next week. At ang mga taga-Japan, Australia, Italy, mga nasa Middle East, Hong Kong, London, Canada, at sa iba pa na mga sumasama sa atin, mga kapatid, binabati po namin kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, anuman po ang inyong oras dyan sa mga aabuti ng ating live streaming. Sige po. Pastor, mag-intro muna. Okay. Ito yung ang ating word word for the for week. today. For the week ito, no? Ito po ay matatagpuan sa John 13 verse 17. If you know these things, blessed are you if you do them. Yan. Ayan. Kung May action. Oo. What is that? Kung alam mo, Things. yung mga Ano yan? bagay na ito. Ano yung things na yan? Kasama yung didiscuss natin. Hindi ba? Kinakailangan malaman nila kasi nakakatuwa nga yung kahapon nating, yung magmula nung Lunes, boredom, spiritual dryness, kahapon. May binigay sa akin si Lord dun sa Sardis naman. Yung church at Sardis, Revelations 3, ang sabing ganon. Kasi if you know these things, blessed are you if you do them. Sabing ganon doon sa Sardis, hindi ba? Ang sabing ganon, alam ko na marami sa inyo ay kayo ay buhay, ngunit ang totoo kayo'y patay. Ito po yung mga Kristiyano na active, sabi nga kahapon, doing the things that for the Lord but without the Lord. Di ba? Yung hindi nila kasama si Lord, akala nila gawa lang ng gawa. Ang mabigat dito, kapag ka napagtagumpayan mo to, yung sa sinasabi sa Revelations 3, ang sabi, ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti at hindi ko buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kaya, there is a possibility na tayong mga Kristiyano, pwede pang mabura ang pangalan. Sabi nga sa Matthew 24, di ba? In the last days, People. even the very elect will be deceived, if possible. Kaya napakahalaga na ating pag-aaralan dahil ang aming pong topic na itatakel for ilang weeks to, may series, is servant leaders o mga disciples din. Pero before you become a servant leader, kinakailangan magdaan ka muna sa pagiging follower. Basahin muna namin ang ating teksto. Ito po ay manggagaling sa Ephesians 4 verse 11. Basahin ko, Pastor, ha? So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith, in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. This is the message of the Lord. Pastor, pag-pray natin ang word. O sige. Dakila namin Ama, salamat po sa instructions mo sa amin in our relationship with other believers. Salamat po, Panginoon. Hingahan mo ng buhay sa pangalan ni Jesus. Speak to us. Your servants are listening. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Yan. Ito pong ating binasa ay tungkol sa office o yung mga importanteng mga servant leaders. Di ba? Mga servant leaders to eh. Pag tinignan mo, hindi basta-basta sa church, hindi basta-basta ang mga apostle,
Hindi basta-basta mga prophet, evangelists, pastors, and teachers. May title po yan. Kaya, pero bago ho dumating doon, meron na magdadaan po sila sa tinatawag nating pinag-usapan ng mga unang-unang topic. Dahil itong magmula po dun sa, alam ko, nagsimula ito dun sa Joshua 24:15 eh. Di ba? As for me and my family, we will serve the Lord. So nagsimula na yung mga discipleship, yung mga, pati yung diakono, pati church helper na take up na. Napakarami nating pagtuturo. Pero dito po sa aming gagawin, ay tatakil na natin medyo yung mga head, yung mga leaders. Kaya sa amin ganon, yung unang acronym ng SEND kasi is Sending, Equipping, and Nurturing Disciples. Yun po yung SEND. But in this series that we are going to, we will have another acronym for SEND, S-E-N-D. Ang aming pong introduction, si Pastor po, ay iti-take up niya po yung SEND na sa ibang approach bilang introduction po sa aming series. Ito po ay magiging sincerity in doing something, early bird, nurturing or cultivating the land, and discipline or discipleship. So, yun po yung iti-take up ni Pastor for our introduction. Pero yung susunod pong series natin, yung S po ay magiging servant leader, enthusiasm or encouraging and equipping servant leaders. Yung letter N, not in it to win it. Ito pong ating pag-aaral ay, at siya yung letter D is difference makers for servant leaders. So, yung pag-aaral po natin is, ito po ay, kumbaga, inspired by the teachings of John Maxwell, Andy Stanley, at saka yung mga various teachings na aming nabasa, authors, and of course, the scripture. Ito po ay ikukuha natin. Kaya sabi nga ganon, yung previous studies natin, which tackle between disciples and apostles, the do's and don'ts of the disciples, but in the series, kinakailangan ay malaman natin bilang head of the church. But this is also applicable to the head of the families. Kaya nga mga kapatid, sasabihin ng mga nakikinig, ay, para lang naman pala yan sa mga worker eh. Hindi po. Lahat po tayo, lahat po ng followers of Jesus Christ are disciples of Jesus. At kaya tayo po ay nangangailangan ng pagtuturo kung paano po, ultimately, hindi lang ikaw pew member, hindi ka nakaupo lang dyan sa upuan mo. Darating ang panahon na patatayuin ka ng Panginoon, ikaw ay magiging leader lalong-lalo na sa iyong family, which is a small unit of church. Kaya tawagin ko po si Pastor Fred para sa kanyang topic. Ito pong SEND, which means sa kanya ay sincerity in doing something, early bird, nurturing, and discipline. Purihin ng Panginoon. Okay. Salamat sa Diyos at napakasarap manibago. Ito na manibago ito, just few minutes lang. At lahat naman ng speaker, never feel that they are ready unless and until they're given the first 1 or 2 minutes in their exposure to audience. Yung iba nagpapagpag. Tayo hindi. Okay. To be a leader or to be an apprentice as follower of Christ, we have to read it, the Bible, and to be wise. Pangalawa po, believe it and to be safe. Practice it and to be right. Yan. Ito bang pinakamabigat? Oo. Napaka-importante na read the Bible to be wise, believe the Bible to be safe, and practice it to be right. Kaya yung sinasabing, just do it. Importante yon. Kaya sige, tingnan natin. Pagka Sige. para lahat ng ito ay lahat tayo ay nagdaan dito, di ba? Ito yung parang inirekindle natin yung pagiging yung sa una.
Paano tayo naging, di ba? Paano yung bago-bago kang worker? Kumbaga, isa sa isa sa remedy sa boredom o spiritual dryness, alalahanin mo yung dati. Alalahanin mo, bumalik ka dun sa dati. Tignan natin paano ba. O sige, Pastor. Anong dati? Dati. Dating yung bago, yung wala ka pang alam. Dating Wala pa okay, wala sige, pa. walang Oo. problema yan. Sige. Kapag leader ka, maano ka itong harapan ng tuturo ka as teacher, ano ang unang-unang makikita ninyo sa kamay ng mga teacher? Di ba ang teacher? Di ba? Tuturo Yung kanyang relo, saan nakaharap yun? Kasi pag gumaganong ka, parang naiinip ka rin sa audience, di ba? Pero pag nakaganong ka, hindi halata. Ang relo ng teacher nakaganon. Kasi ito lang sa lahat ng lugar, lalo-lalo na ang paaralan at saka opisina. Ang hindi mawawala, ang relo. Kasi ang gustong-gusto nila, recess at where shall we do when we all go out? But now, let us enjoy the presence of the teacher and the presence of the apprentice. Unang-una po, doon sa send, kinuha ko yung sincerity in doing something. Buong-buo ang kapasiyahan mo doon sa ginagawa mo sa pagkakapili sa atin bilang nag-aaral, bilang leader ng church. Hindi pa pwede laro dito. 1 Corinthians 1, verses 17 to 18. Pakibasa mo Okay, na. babasahin natin. 1 Corinthians 1, 17 to 18. Christ did not send me to baptize. He sent me to tell the good news and to tell it without using the language of human wisdom in order to make sure that Christ's death on the cross is not robbed of its power. For the message about Christ's death on the cross is nonsense to those who are being lost, but for those who are being saved, it is God's power. Okay. Hindi nawawala, hindi nababaliwala because of the power that is given to us. The cross is not robbed of its power. Hindi napupunta sa atin ang glory. Kung hindi lahat ng kaluwalhatian mapupunta sa ating Panginoon. All glory and honor belongs to the Lord. We must be loyal, trusted in all responsibilities, simple, and flexible. Kahit saan ka padala, kahit sa ganito, lahat ng responsibilidad na ibinigay sa atin, bawat isa. All those responsibilities, we have to do it whether you like it or not. Kasi pumasok ka sa ganitong gawain. Yan. Doon po sa sincerity in doing something. Kasama po sa atin bilang mga manggagawa, yung pagbabago ng lifestyle natin. Lalong-lalo na kapag ang pagtuturo mo ay depende sa crowd. Katulad nga nung napag-uusapan namin na Sister Remy. Pupunta ka ba sa payatas ng ang iyong mga hikaw ay di ba? Sanay ka maghikaw ng mga brilyante o ikaw ay ang makeup mo at saka mga suot mo ay talagang pangmayaman. So, o kaya pupunta ka naman sa opisina, nakaragid ka para kang kwan. So, kapag ka sinabi mo kasing sincerity, yung flexible ka at ikaw'y simple.
kinakailangan makita talaga sa iyo ang pagiging manggagawa o katulad na nga lang nung sa mga member na lang, yung pagka nag-share ka. Mag-share ka ba sa ordinaryong tao na English ka ng English? Di ba? Hindi na iintindihan yung sinasabi mo, ikaw, naiintindihan mo. Pero as far as the person you are sharing with, hindi nila nauunawaan yun eh. Kaya bababa ka. Bababa ka dun sa level ng tao. Kaya kinakailangan, kapag ka ikaw, naalala ko tuloy ng bago-bago ko talaga eh. Kaya ang sarap alalahanin eh. Nung bago-bago kong nag-share ng Word of God, talagang pag umupo ka na sa harap ng table ko babasahan na kita eh. Without hindi mo isinasaalang-alang kung sino yung kausap mo, hindi mo nga kakilala. Kaya yung sincerity, pag sinabi mo talagang makatotohanan ka eh. Meron kang sinseridad. Ano ba sa other word na sincerity? Yun na nga yun. Alam mo doon Sincere sa ka. 2 Timothy 2:2, Oo. take The the teaching. teachings that you heard me proclaim in the presence Of many and Ano? reliable people who will be able to teach others also. Yung mga tao na tuturuan natin, trusted, loyal, reliable pa nga. Trained people who will be able. Kasi paano ka magiging able kung hindi ka trained? Hindi pwedeng maging teacher ang isang grade 1 ng grade 5. Pwede pa yung grade 5, pwede magturo sa grade 1. Kaya ang pagtuturo natin ngayon, naaayon. Hindi lang practical knowledge, pero ito'y ipinapahayag ng magandang balita. Pangalawa, letter E, early bird. Ano yung early bird? A part of speech. early riser. Yan yung mga Early bird catches First, worms. the Early worms. worms. Sinong nakikinabang? Di ikaw din. Di ba? Kung hindi natin tuturuan yung mga tao na laging maaga upang sila man, kasi yung bird, pag nakakita ng ng mga anak, doon sila ang unang-unang ang nakikinabang yung mga na doon din na dumadating ng maaga. Dito sa early bird, naalala ko, naturuan tayo lahat ng mga manggagawa na gumising ng maaga para makinig sa Panginoon. Magbasa ng Bible, at makinig. Naalala ko ang mami na yun ating morning devotion is 4 o'clock in the morning. Parak lang. Kung yung mga manggagawa na manggagaling sa ibang lugar, hindi dito nakatira, napakaagang gumising. Pero ang maganda doon, yun nga yung pagkain. Ito'y nahilintulad rin sa mga magulang na baga pa lang, hindi pa nagigising ang mga anak niya, nakaprepare na, nakahanda na. Proverbs 31 verse 15, ang sabing ganon, bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng buong pamilya, pati na ang gawain mga katulong sa bahay. So, ganon din tayo mga manggagawa kung wala, lalong-lalo na sa servant leader. Kung hindi ka unang nakinig sa Panginoon, ano ituturo ng mga worker o ano ituturo ng kwan? Napakalaki po ng tungkulin ng mga leader natin. Na siyang una, di ba? Wala kang ginawa. Anong word? Ano ituturo? Mga manggagawa. Mamaya po, habang pag-aaralan natin to, maaalala nyo kung ano yung mga ginagawa natin dati at nandito po sa ating pag-aaral. Pagkatapos tumanggap ang mga manggagawa kung ano ituturo, anong gagawin nila. Amen. Okay. Yung mga tao na habitually arises early or arrives before
other people. Tayo pong lahat, merong mga definite na assignment. Di ba? Kung greeter ka, naroon ka sa unahan. Good morning, good morning, good morning. Naroon ka, maaga ka. Ikaw nahuhuli kang lagi. Ano ang sasabihin sa iyo? No, mga naunang dumating sa iyo. Good evening, sister. Kaya tinitingnan lang na itong mga, although medyo practical na konti, pero ito yung nararapat natin gawin, maging early bird. Mahirap yung greeter talaga na laging huli. Mabigat sa lahat yun. Naging great, na-assign na ba kayo? Ba yung kanya-kanyang outreaches. Ikaw ang greeter, ha? Ako yung magbubukas ng pinto. Kasi Sir Nela na ang tagal namin kinumbinsi yung isang tao. Tagal na. Sa Illinois po nangyari ito. Ang tagal. Para lang umattend. Yung Para umattend. Matanda na po ito eh. Naman, nag-outreach kami. Punta kami sa rest area. Huminto yung kwan. Papunta tayo sa isang kwan. Oh. Nauna to. Nauna. Binuksan ang pinto. Biglang binitawan yung pinto. Yung matanda. Kasunod ko pala siya. Buwan-buwan. Nauntog. Nako. Kailangan maging aware tayo doon sa ating mga ginagawa. Pang-tatlo ay nurturing. Cultivating the land with care for fruit-bearing. Disciple-making is adaptable and reproductive. Hindi po pwede na ikaw train lang ng train, wala namang nagiging bunga. Inaasahan na magkakaroon ng bunga, nurturing disciples to make other disciples. Amen. John 15, verse 16. Sabing ganun ni Lord, di ba? Tayong lahat, pinili niya, siya ang pumili sa atin, at hinirang tayo upang tayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hingi natin sa Ama ay sa pangalan niya ay ibibigay sa atin. Kaya napakahalaga, di ba? Gusto mong answered prayer? Kinakailangan makita ang bunga. Kaya napaka-importante na, sabi nga ganun doon sa John 13:17, kung alam mo ang mga bagay na ito, mapalad ka kung gagawin mo. Kaya napakahalaga ng paminsan-minsan, kasi nandiyan tayo sa topic ng spiritual dryness, boredom, bumalik ka. Tingnan mo, nagagawa mo ba ito? Ito ang mga question natin. Kaya nagsisimula tayo ngayon sa review. Introduction po ito para ka maging leader. Kasi hindi ka forever na ordinaryong member lang. Ganun naman John 15:5. Yan, John 15:5. Ang sabing ganon. Ako ang puno ng ubas at kayo mga sanga ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana sapagkat walang magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ayan. Yan. You Important. cannot do anything without the Lord. Kahit anong pilit mo mamunga, kung hindi natin kasama ang Panginoon, with the guidance of the Holy Spirit, wala rin mangyayari. Yan. Thank So, you, Lord. ang lahat ng itong disciple making is adaptable and reproductive. Dapat mamunga. Pang-apat, discipline. Alam naman natin lahat to. Disiplina ang kailangan. Sa ikauunlad ng Bayan, anong kailangan? disiplina. Huwag na, baka man ng biro ang mapupunta ka sa ano. They're like soldiers not entangled with civilian affairs. Affairs. Nakapokus lagi
doon sa ipinagagawa o calling ng Panginoon, not to be sidetracked. Mabigat. Mabigat ito, lalo po sa mga leader. Kapag ka ikaw ay nawala ang focus mo, alam niyo po ba yung marami kaming nakausap na mga Christian leaders sa Amerika? Grabe po ang prayer life nila. Lalong-lalo na pag may okasyon. Naalala ko noon, nagpa-fasting pa tayo, hindi ba? Pagka meron tayong okasyon, talagang ikukuhan mo talaga sa Panginoon, idudulog mo. Kasi marami silang activities dahil nga, pagka ikaw ay nandito sa word na you do not do the civilian affairs, hindi ka concerned eh. Ano ba talagang mission mo, vision mo, anong pinagagawa ni Lord? Kaya doon ka lang. Kasi may purpose ito eh. Doon sa James 3:1, napakabigat yun. Sabi nga ganon, kasi napakalaki ng ating pananagutan bilang mga nagtuturo. We will be severely judged. Kaya kuminsan pagka wala kang pakialam bilang miyembro lang, bayaan mo sila, leader eh. Di sila mananagot, alam nila kasi yung James 3:1 eh. Sila mananagot. Pero ikaw bilang alam mo naman, bakit wala kang gagawin? Hindi mo pag-pray. Kaya nga meron dito rin sa Bible, pag binasa talaga natin, kaya napaka-importante na read it to be wise, believe it to be safe, and practice it to be right. Kasi kung alam mo bilang ordinary at wala hong perfectong leader, walang perfectong church, nakikita mo yung diferensya, anong ginawa mo? Yun po yung pagdating natin yung sa amin sa difference maker. Later naman yun sa susunod. Itong may ginagawa rin. Kahit ordinary person ka, napakalaki. If you believe in the power of prayer, you have to pray. Yun po ang gagawin natin bilang mga Kasi, lalong-lalo na, sabi ko nga ganun, ang laki kaya ng responsibilidad ng leader. 7:24 Oo, nag-aaral. pananagutan. Bawat, tandaan natin mga kapatid, bawat isa sa atin na kaluluwa, pananagutan nila sa Panginoon. Oo, bigat. Ang bigat yan. Naalala ko, mami, noon, awang-awa po ako, mami, kapag nangangailangan tayo, wala tayong panda. During that time, ngayon, bless na tayo. Pero during that time, pagka lumapit siya, napapahiya po siya. Sabi ko, parang ako'y naaiyak. Sabi ko, wag na po kayong lalapit kung kani-kanino. Kaya ni Lord yan, sa amin na lang po. Tayo pong nakakakala. Kasi hindi po lahat ng miyembro during our early days, nakakakilala sa atin, hindi nila nalalaman kung anong pangangailangan ng community. Ganon po yung kahirapan ng leader natin during the early days para makaranas sila ng embarrassment, makaranas sila ng pangungutya. Doon na it is kasama po yun, kaya lang, ang laki po ng pananagutan. Kaya bilang ordinary person, sabi nga gano'n ni Pastor Nan, tigilan na natin yung pagsasabi ng against. Ang laki ng pananagutan natin. Let's pray. We can have our prayer partner. You can talk to each other kung ano man yung nakikita nyo diferensya. Okay lang yon. But when you talk about it, you have to end it with prayer. You just don't talk about it. Chismis po yun. Yun po ang nalaking pananagutan natin bilang mga follower against the servant leaders. Lahat po to, kung mapapastor yan, mapa-teacher yan. Kasi yung fivefold ministry nato na sinabi natin this Ephesians 4, lahat po yan mga leader. Lalong-lalo na po sa apostles. Yan. Kaya, Marami naman na sabi. we will be O strictly... sige, pag-pray natin, ha? Sige, wala na. Nalimutan ng ipag-pray. Meron taong ganon. Sige, pag-pray natin, ha? Hindi naman nag-pray. Kinabukasan. Namatay yung taong dapat pag-pray. Amen. Yung meron mga promise keepers. Kailangan mga promise keepers, talagang
whether you like it or not, it will cost us. Maybe our life, ipag-pray mo lang. Hindi naman kailangan ng pag-pray mo lang. When you pray and ask for something, believe that you have received it and you shall have it. Yung mga discipline ng like soldiers, number one, issues not the disciples or the learner. Ang issue, hindi yung tao. Ang issue, yung itinuturo at yung dapat nilang malaman. Sa Tagalog, local English, walang personalan. Trabaho lang ito. Ang akala kasi na iba, pag nakukorek ng leader, pinay-personal. That's wrong. Kaya pagdating ng leader, akala pinersonal siya, akala mo yung leader may COVID. Wala po kaming COVID. Sabihin nyo sa katabi mo, wala silang COVID. Sige, sabihin nyo. Alam mo, meron akong isang nakausap na isang Kristiyano. Alam mo kung bakit gusto ko sa Comfy? Ang dali kanyang makausap. Yung mga leader nyo, approachable. Doon sa aking pinupuntahan, yung pastor talaga namang bago ka hindi sila yung, you know, kaya nga ang maganda, yung family style. We are not comparing ourselves to others. But appreciate what is our community known for. Appreciate it. Yun po ang maganda. Pagka nakita mo yung kwan, kaya, di ba, naalala ko talaga, ito'y ulit-ulit ko palagi sinasabi kasi hindi mawala-wala sa isip ko. Si Pastor Ray sabi niya gano'n. Pagka meron ka naiinis o kinaiinisang tao sa community o worker o ano maman, bulong niya sa akin, matitiis mo ba kung hindi mo na makikita yan? Hindi ka ba malulungkot pag nawala yan? Di ba? Ganon din eh. Tandaan natin sa isang puzzle, pagka nawala siya, hindi buo yung puzzle mo. Hindi buo eh. Pag natanggal siya doon, not unless na sa Word of God rin naman, pagka siya nawala, talagang hindi para sa iyon. Huwag kang isa natutunan namin, ang nagpaparami at ang nagtatanggal si Lord. Kaya huwag kang matatakot na uunti ang community, sa isang community. Huwag kang matakot na mawawala ang member mo. Hindi. Pagka talagang itinayo ni Lord yan, si Lord ang magpapadala, ang gawa lang natin bilang mga worker, bilang mga leader, gawin ang tama. Kasi sa 1 Timothy, ang sabi nga ganon, kayong mga tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan. Ang taas kaya ng requirements para sa mga leader. Kinakailangan walang kapintasan, meron man taong walang kapintasan. Doon sa James 3, sa James 3 ba yun, sa Tang? Ang walang kapintasang tao ay yung hindi na nakakapagsalita ng yung kahit na anong mali, hindi ba? Lahat tayo nakakapagsalita, kahit mga leader may sinasabing ko. Kaya napakahalaga ng ating prayer bawat isa. At ang sabi nga ganon, ang isang leader may kakayahang magturo. Kaya continuous ang, hindi lang tayong mga worker na nag-aaral, kundi pati, lalong-lalo na ang leader. Dahil nga, sabi ko nga sa inyo, napakalaki ng pananagutan. Ano ituturo kung walang narinig ang leader? Kaya siyang una talagang, di ba? Laki po talaga ng personal. Alam, pinakamahirap talaga ang leader. Lalo na, katulad niya, na-assign ka sa outreach. Ikaw ngayon ang leader doon. Ikaw ang pastor. Nalapit sa yung mga worker. Kung wala ka, hindi ka nakipag-usap kay Lord, o kaya meron ka, iba ang dating. Katulad rin sa pamilya. Kapag kayong tatay, walang alam at hindi naghahanap buhay, anong bilib? Naalala ko nung si Bong, kasi sa akin, ito palagi sa akin lang binibigyan pera. Kaya kapag ka nang hingi ng pera yung anak ko, punta ka sa mami mo, punta ka. Ang tanong ngayon, Mami, may trabaho ba si Daddy? Ngayon yun yung nawawala tuloy ang bilib ng bata kapag ka hindi mo, yung role mo, hindi mo ginagawa. Di ba? Kasi,
Huwag nating sabihin na si Pastor Alex lang ang leader natin. Hindi. Bawat isa sa atin leader. Pag inassign ka na sa outreach, ikaw na ang leader dyan. Leader ka na. Tandaan natin. Kasi hindi ba ang leadership is like a sandwich. May patong-patong yan. Pero ang pinaka-overall leader natin si Lord. Amen. Kasi maraming conflict. Marami talagang conflict. Sa bahay, may conflict. Are you still with me? Sa bahay meron. Sa bibig lang natin, may conflict na eh. Yung dila, minsan nakakagat natin. May conflict sa bahay. May conflict din sa opisina. Hindi mawawala. Na nainggitan sa promotion. Sa church, meron ding conflict between leaders and followers. Hindi nawawala yon. Pero merong perfect God who will settle all the conflict na hindi tayo magkasundo-sundo. So, confront issues with care. Confront issues with care. Huwag lang basta, tawag mas ka na, kailangan ganito. Conflict issues with care. Ganon din sa anak. Kasi iba-iba ang ugali na anak. Meron ako Diba? sinulat dito. Yung mga confronting, I feel about the issue. Gusto ko yung issue, masettle natin. Ang sabi doon caring, I care for our relationship. Can you see the difference? I care for our relationship. Uunahin mo yung relasyon bago yung issue. Kasi yung issue dadating. Pangalawa, I want to clearly express my views. Confrontational na tao yun. Gusto ko lang masabi sa iyo kung ano yung laman ng aking puso. Doon sa caring people, I want to hear your views. Gusto kong madinig kung ano ang reaction mo doon sa mga views na ito. Pero pag kailangan ganito, kailangan ganito, I'm not telling you that is wrong, but that is not acceptable within the church. I want you to your response. Gusto kong madinig kung ano yung ninanais mo sa akin ngayon. Para mapagalit pa eh. Pero yung caring people, I give you my loving respect. Nire-respeto lagi. Yung leader, may respeto rin doon sa kausap, sa members o ano. O yung members naman, nire-respeto rin yung leadership, lalo-lalo na. Pinakamabigat to eh. Doon sa Hebrews 13. Di ba napupuna yun? Pag binasa niyo sa Hebrews 13, respect your leaders. Remember that they will give an account. Yun ang dalawang salitang yun. Pero huwag naman yung attitude na, di ba mananagot naman sa Panginoon eh. That's wrong. Handle the Word of God like handling our life. Our life is fragile. So, handle it with care. Minsan itong buhay natin ito. Kaya pag may nagpapadala, ano yung mga nagpapadala riyan? Yung may umu-order. Umu-order tayo. Sa Lazada. Lazada, ano pa? Eh kung magpapadala ka ng fragile thing sa kanila, walang nakalagay na handle with care. Pagdating sa iyo, 99.99%. Dahil pinagbabatuhan lang na gano'n yan.
kung salamin ang ipinadala sa iyo, 100% mababasag. Ganon din ang buhay ng tao na kailangan irespeto natin ang isa't isa. Ang gusto ng isa, sila nga mapapakinggan. Ang gusto ng isa, ganito. Let us balance our life. Hebrews 11:1. Using false balance is an abomination. Okay? Proverbs 11:1. Talagang ito, Sister Nilda, biniba ko dito. Hanggang ngayon, matandain. Ano ka mo? Ako nga pag minsan na parang yung aking yung Marami na pong lapses kasi, kaya kailangan nakatabi palagi. talaga, ewan ko. Siguro si Pastor 81 ka na, 18 Hindi years si Pastor old ang pinag-uusapan natin. Oo, kadidi mo lang, tandaan mo yan. Puri ng Panginoon. Kaya wag kayong magtataka bakit kulay pink po yung kanyang birthday. Kasi Napaglaruan ng matanda. Okay. Kulay pink ang kanyang motif eh. Yan. Okay. Okay. Sige. Kaya napakahalaga nga po yun. Kaya yung, lalo na pagka tayo'y napagsasabihan, ganun din sa pamilya naman eh. Iba-iba ugali ng anak. Ako natuto na ako ngayon. Oo. Natuto na ako Kasi ngayon. hindi po pwedeng... Tatlong araw ko nang pinapractice. Ika-4 ngayong araw na ito. Oo. Yung kasi pag may lumalapit sa akin, lada yung anak ko, lagi ako nakabulyaw. Kasi meron akong preconceived idea sa kanya. Na tuwing lalapit, May meron kailangan. sinasabing may defensive, may offensive. Ngayon, natutuhan ko na. Isa, nawawala ang salamin ko. Yung ribbon. Lalo na't paggaganto po ang edad, hindi uubrang, at saka sayang. Dahil na ilang taon ka na ba dito sa community? Pagkatapos isang pagkakataon lang na, kaya yung anger napakabigat po niyan. Isang pagkakataon lang, mawawala lahat. Zero, di ba? Kaya ingat talaga. Kaya sa Hebrews 12:14 ba yun? Sabi nga, try to be at peace with one another. Because if you do so, yun, di ba? You will not enter the kingdom of God without it, di ba? Try to be holy. Yun, yung mga, kaya lang sabi ko, natuto ako doon sa word na try. Kasi hindi natin kaya. Kaya try to be at peace, try to live a holy life. Because without it, you can never enter the kingdom of heaven. Kaya ito pong ating pag-aaral, lalong-lalo na sa ating mga nananagot, di ba? Yung natutunan ko ng 3 araw na. Itong lesson na ito. Tawag ako. Baka may naiiwang salamin dyan sa auto. Panghanap mo lang. Dati, baka kinukuha mo yung ganito. Hindi mo alam kung saan napupunta. Dati, gano'n ako. Ngayon, hindi. Pakihanap mo nga yung salamin dyan sa auto. Yun yung sinasabi niya kung paano babaguhin yung salita. Aba, thank you. Mamaya, nakita ko na. Hello. Ako pala mali. Hindi ko tinignan doon sa kotse. At tanaw ko lang. Sorry. Siya rin naman. Okay, thank you. Aba, may response. Pag yung ating mga attitude, lalo nun sa in case of conflict, talaga namang, ewan ko sa inyo kung Puri ng mababago. Panginoon. Yan, thank you. Meron ako isang libro, alam ko kung ano. Marami kang libro, Dad. Oo, sige. Sabi Kasi ba? mahaba pa yung ating topic. Ating, Kaya gustong-gusto nating ibigay ito. Kasi every leader desires significant and talented trainees as part of training gifted individuals or called people. Kaya ang desire natin, makapag-produce tayo ng mga talagang mga worker na gagamitin sa vineyard. Kaya dito po sa tinatawag na sinabi ni Pastor Fred, yung apprenticeship, ito yun yung sinasabi ko sa inyo. Balikan natin nung panahon na tayo'y bagong mga manggagawa. Nagdaan tayo dito, apprenticeship. Ito po yung holistic approach or innovation. Kaya ito meron pong 3 training na i-discuss si Pastor na napakahalaga na alam kong pinagdaanan natin at kung hindi man natin pinagdaanan, po pwede nating balikan.
Ito po yung tinatawag na relational training, experiential training, at formal training. Yan. Kasi dito sa relational, sige, Pastor, tuloy mo na. Relational training. Si Lord, first thing, Jesus did with his disciples was to invite into relationship. Madalas na nasabi, He came here not only just to save people, but to have a relationship with Him. Alam niya, meron siyang isang purpose pa yun. Amen. Makasama yung mga disciple. Kaya madalas tayong iniimbita. Aha. Kaya itong ating pagtuturo is based on the teachings of Jesus Christ, who is our model servant leader. Remember, He did not come just to be served, but He came to serve. He came not to say, He came to save the soul. Meron ka ba dyan, John 1? Ito. Na yun. Alam naman natin na in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. Kaya dun sa John 1, verse 1. Kaya the first thing that Jesus did is to invite His apostles to have relationship with Him. Doon sa John 1, 38 to 39, ang sabi ng isang apostles, Lord, where did you live? Where do you live? Saan ka nakatira? Doon sa John 1, 38 to 39, ang sagot ni Lord, come and see. So, alika, sama ka. Sama ka. Sama ka doon sa bahay ka and dwell with me. Kaya ang lahat halos ng invitation ni Lord, come and follow me. Kaya yung relationship na ang ginawa ng Panginoon ay nag-establish muna siya ng relasyon sa bawat apostle. Kaya ang servant leader should know sa atin, meron pa bang manggagawa na hindi kilala ng leader natin? Yung background? Diyan ako bilib sa ating founder. Kilala bawat isa sa atin. That's why, is it not, we confess to her, to Pastor Alex, we confess what is our life? Kilala eh. Kasi kung hindi ka kilala, mabigat. Hindi ka talaga matitrain na maayos. Kasi kung hindi ka kilala na ikaw matampuhin, na ikaw ay, di ba, Nold? Mahalan Kung si hindi ka Bulo kilala, sa iyo, eh. oo. Mahalan si Bulo. Hindi, talagang hindi, example lang, no, Nold, love you. Love you. Ganon yun, hindi ba? Kaya kung hindi tayo kakilala, masasama ang loob mo eh. Kasi iba ang approach sa'yo, kaya kinakailangan magpakilala ka. If you want the leader to appreciate you, baka hindi ka kilala. Hindi ka nagsasabi, lumapit ka. Kaya there is such thing as in the Bible also, confess your sins to one another. Kaya kapag ka ikay nasaktan, lumapit ka kung nasaktan ka talaga. Bakit? Ngayon, malalaman na ng leader, ito pala ganitong ugali. So next time, magiging ka na. Papaluin ka na. Hindi ka lang pag-agalitan. Hindi, mauunawaan ka. Magtapat lang. Kaya itong relational training, Relational training is life on life and must emphasize challenge and encouragement. Apprentices or new workers need constant feedback. Kinakailangan, di ba si San Pablo sa 1 Corinthians 4, naging very open siya. Sabing ganun doon sa Let the poor. Let the poor say, I am rich. Let the weak say, I am strong. Doon sa 1 Corinthians 4:10-13, sabi Because niya. of what God has done to me. Oo. Na yung lahat ng pagbabata niya, sa lahat ng paghihirap niya, sinasabi niya sa mga taga-Korinto. Okay. Gifts are given by God for use in kingdom work, but they are confirmed in the community. Besides the spiritual gift assessment, leaders mirror back how they see you live and minister. Kita niya kung papaano tayo mamuhay, unang-una, kung papaano ang kalagayan ng ating mga pinupuntahan, kung papaano
tayo naging fruitful doon sa ating lahat ng There is power when God's people affirm one another and pray them into the next season of the ministry. Every follower of Jesus is a missionary, but each path talks unique. Iba-iba. May apostles, may teachers, may prophet, may evangelist. Lahat po yan. Hindi mo po pwedeng ihalin tulad ako kay Mr. Ernie. Kasi wala akong sinabi dyan. O ibang sino man nadirito. Lahat sila ay ano na ngayon, I-appreciate natin yung gift ng bawat isa. appreciate. Napakahalaga. Kasi sabi ko nga gano'n, naku, hindi ko kaya yung ginagawa niya. Mabigat yun. Pagka gano'n ang naging attitude mo, mawawala yung inggit eh. Mawawala yung magiging malinis ang puso mo. Appreciate. Let's appreciate. Sabi nga gano'n dito, there's power when God's people affirm one another. Ang ganda po noon. When you make some commendations, lalong-lalo na, ang mabigat lang, kapag ka naman yung kinomend, tumaas ang ulo. Kaya nga, kaya we need one another. Kinakailangan, bawat isa nagpapaalalahanan. Okay, ito yung ating Oo, take. yan. Ito yung experiential Training. Ikalawa. training. Yung una, relational. Ito, experiential training. Ikaw muna. Sige. At Okay. yung boses na ano. Ito naman yan. Ito yung tinatawag natin, nung tayo ay bago-bago. Nung ikaw ba ay ipadala sa unang prayer meeting mo, marunong na marunong ka na. Di ba? Ganyan din ang training ni Lord. Nakakatuwa kasi, tingnan mo when Jesus sent the 12, the 72, and even the 120 during sa Acts 1, tapos na to si under Peter na, they experience trial by fire. Noong pagka nagpadala si Lord ng mga manggagawa, sabi nga, if we are to meditate on this, we would say that Jesus sent these groups out before they were ready. Pinadala yung mga manggagawa, hindi pa actually naman ready eh. Di ba? Hindi pa sila ready. Actually, the work they were able to do was not because of their training process. Nung sila ay, itong mga ibibigay namin sa inyong example, nung ipadala sila, hindi dahil sila well-trained. But yung kanilang yung pagkaka-send out sa kanila, that is part of their training. Yung tinatawag nating OJT. On the job training. Yun. Nung ipadala sila, tingnan natin, sampulan natin, ha? Kasi after na itinrain ka, pinadala ka, pag bumalik, hindi ba tinatanong, kumusta yung prayer meeting mo? Oh, yeah. Ano nangyari? Oo. Ilan ang umattend? 400. Ano binigay mong word? Kaya nga kumisan doon sa Bible study natin, pinatatayo ang bawat isa, bibigay yung word, tinitignan ng mami nun, paano mong i-break ang word? Di ba? So, nung ipadala sila, hindi naman sila eh. Doon nga sa sending of the 12, ang sabing ganon. When He sent the 12, ang instruction ng Panginoon, ang sabing ganon. Ha? Pero may authority. Binigyan sila ng authority. They will cast out demons. They will cure the diseases. Sabing ganon niya. And then, He sent them out to preach the kingdom, to heal the sick. And after saying, take nothing with you for the trip, walking stick, hindi mo na pinagdala talaga ng Panginoon ng kahit na ano para hindi ka ma-concentrate dun sa, di ba, naalala ko noon, yung mga sumunod na mga manggagawa na-concentrate na sila dun sa mga allowance, sa transpo. Samantalang yung mga unang worker ni 5, walang tinatanggap yan. Kaya yung mga unang worker na to, pumunta yan sa prayer meeting out of their own pocket. Hindi yan. So, may instruction si Lord. Basahin nyo yun. Luke 9:1-6. Napaka-kwan yun ang instruction. Okay, sige. Magpunta ka. Basahin mo natin. Sige, basahin natin, ha? Ito ang instruction. Jesus sends
Jesus called the 12 disciples together and gave them power and authority to drive out all demons, to cure diseases. So may authority. Pag pinapunta ka, tanong nga ng mami, anong word mo? Anong weapon mo? Memorize ko lang po dyan, 316. Pwede na yan. Di ba? Maaring isa lang ang dala mong weapon. Isa lang ang weapon mo. John 3:16 lang. Sabi gano'n niya. Then he sent them out to preach the kingdom of God and to heal the sick. After saying this, take nothing with you for the trip, no walking stick, no beggar's bag, no food, no money, not even an extra shirt. So, yun ang instruction. Nung ipadala yung 12. Take up lang natin yan. Oo, katitake up lang natin. Pero tingnan nyo ha, doon sa Matthew 17, dito, mas malinaw ito doon sa Mark eh. No? Sabing ganon. May nagreklamo, may lumapit doon sa Mark 9. Tingnan natin muna, basahin ko. May lumapit yun na dumating si Jesus, nagkakagulo yung mga disciple. Ang sabing ganon. Sabi nga, hiniling ko po dito sa Mark 9 verse 18. Kasi meron pa, tuwing siya'y sinasapian, siya'y lumubha ang bumubula ang kanyang bibig, nangangalit ang kanyang mga ngipin, siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin lang sa mga espiritu, ngunit hindi nila mapalaya. Ito yung debriefing. Dumating na-send out, may power, merong authority to drive out demons. Pero nung bumalik, nagkakagulo sila dito kasi sabing ganun doon sa Matthew 17. The disciples came to Jesus in private and asked him. Kasi napalayas ni Lord John. Bakit yung mga disciples hindi magawa? Ang sabing ganun, Lord, why couldn't we drive the demon out? Ito yung debriefing. Ito na, nung natuto na sila, kailangan ma-experience muna nila na hindi nila kayang magpalayas ng demonyo. That can. Alam mo, kailangan, kasi sabi ni Lord, it was because you have not enough faith. Wala kayo, hindi pa ganun kakwa ng faith nyo. Kaya hindi nyo pa kaya. So, ang isang manggagawa, natututo yan out of the experience na nararanasan. Di ba? Kaya sila muna ay pinadala without much training because the sending out of the apostles was part of their training process. That is the experiential training. Kaya kasama talaga yan doon sa nasabi natin sa sending of the 12 disciples. Anong instructions pa na isa? Take nothing with you. Okay, magdala ng kung ano-ano. No beggar's bag, no food, no money, not even extra shirt. Whenever you are welcome, stay in the same house until you leave the town. Whenever people don't welcome you, leave that town and shake the dust off your feet as a warning to them. Iba yung kultura nila, ha? Iba. Kasi talagang sobrang na alikabok doon sa lugar nito. Pero sa atin naman, paglalakad mo, wala namang alikabok. So yung culture, pumapasok dito. Verse 6, the disciples left and traveled through all villages, preaching the good news, healing people everywhere. Yeah. Kaya maliwanag na maliwanag. Sinabi ng dating CEO ng Hewlett-Packard, ang sabi niya ganito, the highest calling of leadership is to unlock the potential of others. The highest calling of leadership is to unlock potential of others. Really? Right? Am I convincing you? Makikita yung ability ng bawat isa kapag ikaw ay ipinadala, yung training. Yan. Sige. Doon naman sa sending of the 72, ang itinuro dito sa 12 disciples na to, ang itinuro ay yung faith. Kinakailangan, paano mo, di ba? Faith comes from hearing,
and hearing the message of God. Kaya kinakailangan basa ka ng basa ng Biblia. Baka ikaw mismong worker, hindi mo pa nababasa yung itinuturo mo. Napakalaki ng pananagutan. Kaya tayo ini-encourage na, di ba nagsimula tayo ng Genesis to Revelation. Nagkaroon na tayo ng Bible reading. During the pandemic, ito yata ang naging kuwan natin. So, kapag So, yung ating leader, hindi na nagkulang doon sa lahat ng mga oo, sinasabi sa atin. sinabihan tayo na magbasa. Kaya, pero dito naman sa Luke 10, yung sending of the 72, ang itinuturo naman dito, ay, kasi sila sinunod sabi nga the 72 came and then with great joy, Lord, even the demons obeyed us and we gave them a command in your name. Sabi nga ang tinuturo naman dito yung humility. Huwag kayong maging mayabang kasi sabi nga I saw Satan fall like lightning from heaven. Listen, I have given you authority so that you can walk on snakes and scorpions and overcome all the power of the enemy. And nothing will hurt you. But don't be glad because the evil spirit obey you. Rather be glad because your names are written in heaven. Yan yung verse 20. Oo. Ito naman, ang itinuro nung i-debrief, di ba? Bumalik Kaya pagbalik natin, nagre-report tayo, Uy, Pastor, ang daming umatin! 400! Kung dumating lahat. Ang dumating lahat. Kasi Diba? nga, ang isang worker, pagbalik doon sa, saan ba kayo na-assign? Sa east, sa west. Pag sinabing debriefing, magre-report ka sa leader. Sino ang unang-unang pinagre-reportan natin? You answer that by yourself. It is I, not you. Kayo sabihin ninyo, it's not I, but you. Amen. Kaya, experiential training of Christian workers are like the training of parents their kids learning to walk. Huwag nating mabilisin, unti-unti yan. Okay lang na nagkakamali, huwag tayong mahiya, pero dapat nagre-report tayo para natuturuan. Nadidebrief, kung paano nagturo si Lord. Kaya binigay sa atin ito Mga example ito kung paano siya nagturo. Kaya tayong mga worker, kung tayo magpapaturo ni sa Panginoon, ang dami kayang example. Kasi katulad na lang yung dalawang, gusto ko sa kanan ng isa, yung ganyan, sa kaliwa, dapat ng ganyan. Kung sa mundo, okay yan. Pero unlike, hindi yun katulad sa inyo. Kayo, kinakailangan, paradox nga kinakailangan, if you want to be great, you should be the least of all. Di ba? They need to fall a lot, but there's still a gate on the top of the stairs. There should be healthy mix of safety and risk in every apprenticeship. Kinakailangan, balansyado. So, pag dadating, kung masyadong talagang napakaraming ginagawa talaga. Minsan nalilimutan mo as leader. Amen. Pero tayo, as trainee, as follower, nagre-report o bago umalis, nagpapaalam. Hindi lang yung takbuhan ng takbuhan. Magpapapray. Napakahalaga nun. Sa bahay, sa inyo, yung mga bata, anak ninyo, nasaan na? Wala. Umalis na po, hindi wala na. Ang gusto nyo, nagpapaalam yung ating mga anak bago umalis ng bahay, kung saan man pupunta, o hindi. That's your choice. Amen. But as for me and my family, kailangan nagpapaalam sila. And the last training. Pagdating din doon sa mga bata na pagbalik, wala rin. Hindi umaamin. Hindi nagsasabi umaamin, sa anong hindi ginawa na yan. mo, saan ka nang galing. Good afternoon. Debrief. O what happened? Anong nangyari sa maghapon mo? Yan. Very applicable rin ito sa family, mga kapatid. Yan. Yan. Okay. Amen. Ang last na training is formal training. Ito Ayun. yan. Nako. Yan. Nako. When we study the ministry of Jesus, we can see that He was very
he was very intentionally teaching and instructing. Yung Sermon on the Mount, o yung Matthew 5, Matthew 6, 6, 7. chapters 5, 6, and 7, kumpleto po yung teaching na yun. Naalala ko sa Amerika po, meron purang ikinuwento sa amin si Pastor Alex Abay. Meron siyang na-meet na isang pastor. Hindi nag-explain. Kung magsalita po, memorize niya, yung sasabihin niya, yung Matthew 5, 6, and 7, nasasabi niya na parang na siyang nagtuturo. Pero the way he says it, with expression, para kang nakikinig, at yun na mismo, parang si Jesus mismo ang nagsasalita. Wala nang dagdag, hindi na. Pag sinabi, hindi na sasabihin, i-explain kung paano ba yung kapag ka ikaw ay naging mababa ang loob, ikaw ay ganito, ganyan, itataas ka ng Panginoon. Hindi na niya sinasabi yun. Basta sinasabi niya, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Kumato kayo at kayo'y bubuksan. At, ano pa isa? Humingi, ask. Hanapin mo at iyong matatagpuan. Yun lang ang sinabi. Wala nang explanation, pero naunawaan ng tao. Ang simple-simple. Kaya sabi nga, it was truly a sermon. It was considered Jesus' greatest hits because it touches on nearly on every major issues of human lives. So tayong mga worker, malaman lang natin talaga by heart. Yung chapters 5, 6, and 7 ng Matthew, aba, tamang-tama na talaga ang husay na nating magturo. Pinagpala. Oo, yung Beatitudes lang ma-memorize natin. Alam niyo po ba na kung hindi natin bilang mga worker, kung hindi natin by heart malalaman, yung golden rule nandito yun chapter 7. Kung hindi natin malalaman itong chapters 5, 6, and 7, mababaw tayo. Mababaw. Kaya napakahalaga. This was very early in his ministry. The people sat down. He proceeded to instruct them on practical areas of life and godliness, giving them the framework for how to live on a practical and poignant or touching or emotional gospel. If we are trying to become like Jesus, then we must start by knowing what Jesus, bakit niya ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Ano bang purpose? Bakit ba napunta si Lord dito? Para ano? Yun lang. And, Pastor, ito yung make sure. Mabigat. Make sure. Oo. Hindi ako makasigurado. Hindi. Nahihirapan din ako. Hindi. Ito yung sinasabi ko, yung dati nating ginagawa. Kasi, natatanda ko, andito kasi, according to Alan Briggs, if you like what he's talking about in these 3 chapters, you're really going to like what he did. So, magugustuhan mo ang ginawa ng Jesus kung nagustuhan mo yung 3 chapter na yan. Kaya, tayong mga manggagawa, when we receive the word, sabi nga, make sure to build discussion and relationship into formal training. Natatandaan ko, tayo noon ay merong isang long table. Kapag ka binigay ang word, ang mga manggagawa, nagsisharean. Nagsishare sila, nag-uusap-usap, bago pumunta sa mga prayer meeting, yung word na ibinigay, huwag palagi nating Matthew 7:7, ask and you shall receive. Yung revelation ng bawat isa, pinag-uusapan. So you discuss. Kaya yung sinasabi ko, ito yung alalahanin mo during the time. Ganon din po sa mga family. Ang tatandaan ko, meron si Sister Cha yung i-share sa akin. Meron silang prayer life, time nung pamilya ni Juan, nung kanyang anak. Kapag kami binasa na word, dinidiscuss kahit yung mga bata. Ano naunawaan mo dito sa word na to? Ganon din tayo, nawala na to Make sure to build discussion and relationship into formal training out of the books and lectures you are getting for your formal training. Ano ba ang naunawaan mo? Kaya kapag ka lumabas ka, papunta ka sa prayer meeting, very equipped ka. Very equipped ka kasi nakarinig ka. Kaya nga yung lahat ng mga bago, I hope na bumalik yun. Yung formal training dito, we are all aware. Hindi ito yung nagtapos ka sa Bible school. Hindi naman Bible school yung mga malalaking eskwelahan. Yung mga School of Divinity, di ba?
Wala naman tayo noon. Ang ating eskwela, Timothy class. Amen. Hindi tayo yung nagbukas ng ano. Ngayon, pero kailangan naroon yung experiential training. May experience ka. Kaya kung novice, hindi po pwede. Kailangan matrain muna. At ang lahat ng training, huwag kang mag-alala. Darating ka rin. Hahawa ka rin ng mic. Pero kapag bagong pasok ka pa, gusto mo na humawak ng mic, Oo. Kasi requirement po yan sa 1 Timothy 3, ang sabing ganon po dun sa kwan, hindi siya dapat isang baguhang mananampalataya kung gusto mong maging leader. Kinakailangan soak with the word of God ka. Nakakaunawa ka, marami kang alam. At the same time, kailangan subukin muna sila at kung mapatunayang sila'y karapat-dapat, saka sila gagawing tagapaglingkod. Kaya ngayon, sabi nga ganon, yung ating training, napakaganda, na, hindi ba, naalala ko yung sa mga outreaches, yung mga naging worker, sama muna sila lang sama sa prayer meeting. Ay, hindi ba? Bago sila pinatayo, sharer ka muna. Sharer ka muna. Hanggang ultimately, pinatatayo ka na, ikaw na ngayon ang nagiging commentator. So, unti-unti, ang ating formal training ay napakahalaga. Sabi nga sa Proverbs 4:13, always remember what you have learned. Your education is your life, guard it well. Alala ko ang sabi ng tatay. Ang sabi niya, tandaan mo anak, ang karunungan lamang na tatanggap mo ang siyang hindi mananakaw sa iyo ng kaaway. Kahit na sino, hindi po pwedeng nakawin yan. Kaya napakahalaga. Kahit magnanakaw. Oo, napakahalaga na tayo ay matuto. Kaya ito po ay introduction para sa ating servant leader. So, alam ko naman, hindi tayo mananatili na follower lang. Tayong lahat ay magiging leader. Hindi man sa ating napakalaking church, kundi sa ating kanya-kanyang pamilya. Before you can be a leader, you have to be an apprentice of the Lord. Okay. You have to pass. Before we end, Mag-birthday muna tayo. sige. Bago natin i-end. Ay, sa chay. Ang mga birthday celebrants ngayong October 12 ay si Sister Chay, Sister Sophie Montiel, aba naman, Sister G. Labilla and Sister Seni Sandro, ba? Mga matinding mga kanya, mga member. Sige, happy birthday! Happy birthday! Yan, happy birthday and enjoy your day. Purihin ang Panginoon. Sige, tayo po ay makinig muna rin sa ating repeat song for the week, Kahanga-hanga, composed by Brother Larry Gaviria. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailan pa man. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at
mapakailanman. Dakila si Yahweh at papurihan siya at pasalamatan mapakailanman. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailan pa man. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailan pa man. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay na kahanga-hanga. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay na kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Okay, purihin ang Panginoon. Ang gaganda ng mga kapatid natin. Sige, Pastor. Next week po, ang aming sisimulan ay yung sa servant leader na. Letter S, yan po ang ating unahin. Ito po ay, tandaan natin, introduction po dahil lahat po ng naging servant leader ay nagsimula po sa mere ordinary worker. Yan. Sige, yun pong training po to. Yan. Pastor. Ang active leader or minister knows that all believers are sent for a mission. Our mission is to spread the good news of salvation. And Jesus said in Matthew 5, "Blessed are those who are poor in the spirit, for theirs is the kingdom of God. Blessed are those that mourn, for they shall be comforted. Blessed are those who are meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those are which do hunger and thirst after righteousness. They shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people shall revile you and persecute you, and shall say all manners of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they are prophets which were before you." Amen. Bago po mag-closing prayer si Pastor Fred, awit tayo.
Make me a servant, humble and weak. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. One more time, everybody now. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Mahal tayo ni Lord, tayong lahat. We are called to be salt and light of this world. Dahil sa pagkakatawag natin sa atin lahat ng Panginoon, we make a difference with other people. God loves us so much. Let us pray. Dakila at mapagmahal naming Diyos, pinadala mo ang iyong kaisa-isang anak na si Jesus upang mamatay sa amin sa magitan ng krus ng Kalbaryo at upang makasalamuha namin dito, Panginoon, through the power of Holy Spirit. He is here right now with us. Kaya, Panginoon, sa kadakilaan mo, Lord, we ask for more revelations coming from you to the power that is in us. Salamat po, Panginoon. Lalo sa mga awiting iyon, no house can be a home without a song. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. God bless us all. Purihin ang Panginoon. Sige, see you again, mga kapatid. Bukas po, may GMJ pa. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.